Magandang hapon mga kalakotsero at karels. Ito na po ang malaking improvement ng rehabilitation sa Marikina River, Marikina City, dito po sa bandang Riverbank Center, hindi kalayuan sa SM Marikina. Ayan po ang bahagi ng SM Marikina. Patuloy po ng pag-rehabilitate dito sa kahabaan ng ilog. Muli po ako nagpunta dito upang mas makita ng malapitan ang pag-rehabilitation dito sa Marikina River. Kaya na po ang improvement. Ayun po ang dike na nakaharang sa haba ng dating jogging lane at kanima ng mga gulay sa kahabaan ng riverside papuntang city proper. Matagal-tagal din po itong i-rehabilitate. Halos isang taon at kalahati na po itong inumpisa magtayo ng dike sa iba't ibang bahagi ng paligid ng riverside. Po ang bahagi ng Riverbank Center at ito po ang kinatatayuan ng mga theme park o rides tuwing holiday season, lalo na pong bare months. Ito po ang magsisilbing ang harang sa mga nagaganap na pagtaas ng tubig dito sa Marikina River na matagal nang naging problema ng taga Marikina mula nung duma ng Ondoy noong 2009. Doon na po nagsimula ang malaging pagbaha sa kahabaan ng ilog na apektado ang mga nakatira dito at ilang beses na rin pinasok ng tubig baha ang Riverbank Center at ngayon po lamang nagkaroon ng malawakang rehabilitation sa kahabaan ng ilog para po maibsan ang matinding pagbaha at hindi na muling tumaas pa ng gusto ang tubig. At kung tumaas man ay napipigilan ito ng mga dikes na ginawa sa kahabaan ng ilog. Patuloy po ang excavation sa side ng ilog upang makuha ang mas marami pang mud optic at gawing pang patag sa mga ginagawang daanan sa side ng river. Na matagal nang pinoproblema ng mga taga Marikina.
Sa medyo malayong bahagi po nun ay ang sa may mga gumagawang may crane po ay ang hindi kalayuan doon ang Ayala Mall, Pilis, sa bandang Marcos Highway, Pasig City, Barangay de la Paz, Pasig City. Medyo makulimlim po ang panahon at lagi pong maulap sa buwang ito mula nung nakaraang taon. Yan po ang kabilang bahagi niya na ang Provident Village na tinamaan ng matinding baha noong panahon ng Ondoy 2009, sa panahon ng dating Mayor Bayani Fernando, na nagpabago sa kalagayan ng buong Marikina at sinundan ng mga malit na mga alkalde o mayor, at naging disiplinado ang malaking bahagi ng mga taga Marikina, ang mga tao dito. Kaya po ito isa sa pinaka malinis sa buong Pilipinas, numero 1 sa buong NCR o National Capital Region. Malaking pinagmamalaki ng mga taga Marikina, kahit po ito ay salat sa mga nagtataas ang mga building dahil na rin sa fault line dito sa Marikina na kumukonekta sa ibang bahagi ng ilog. Doon po sa barangay Barangka. Hindi kalayuan sa city proper. Kaya po wala po dito nagtataas ang mga building. Pero maayos naman po ang kalagayan ng Marikina City, dahil walang mga balakid sa mga bangketa na hindi na nangyayari sa ibang malaking bahagi ng Metro Manila. Kung masasabing illegal vendor na laganap kahit saang sulok ng Metro Manila, pati po ang bike lanes, hindi po ito basta dinadaanan ng mga motorsiklo, dahil noon pa man ay dito nagsimula ang bike lanes sa Marikina, at nandito po din ang pinakamalaking sapatos sa buong mundo mula sa Guinness Book of World Records, the shoe capital of the Philippines. Dating mayor dito na si BF ay naging MMDA chairman o Metro Manila Development Authority chairman noong
panahon ni Gloria Arroyo at pansamantalang nagdisiplina sa mga taga Metro Manila. At siya rin po nagpasimuno ng mga footbridge along Metro Manila at Mega Manila. Kaya matutunghayan nyo ang mga footbridge kahit sa ang lugar ngayon dito sa Metro Manila. Maya-maya po lamang bago magtakip silim ay may mga taong namamasyalan dito. Na normal na nangyayari dito sa Riverbank Center. Si Bayani Fernando din po ang naging kontraktor o nagpagawa o gumawa sa MOA Arena, at ngayon ay ang kasalukuyang common station o Grand Terminal doon sa North Avenue para kumonekta sa tatlong railway system, ang MRT3, MRT7 at LRT1. Hanggang dito na lamang mga kalakotsero. Salamat sa inyong panonood. Subscribe na po at share and like my video.